May nakita tayo nagbigay kay Pope Leo ng ano ng pizza, ng Oo. Aurelius Pizza. So kami rin balak namin ni Pads Albert, 'di ba? Tayo Mm. na pero hindi pizza yung bibigyan Hindi, natin. Ano syempre na pa, kailangan nation's pride. dapat Nation's Pride lechon yung dadalhin natin. Dapat daw kami, hindi lang yung content, no? Pero yung how we use it, we witness to how internet should be used. Mm. So it's like mending the nets. Mm. We are not just fishermen after the catch, but as fishermen, we are mending the nets to show other people how to Maganda use image. it. Diba? Oo. Do kasi ng digital communications, ng social media is talagang masasabi natin na maingay at marami kang pwedeng ma-encounter, pero maganda yung reminder doon na do not lose your focus. Be the light, be the fire that you are. And at the same time, tayong mga Catholic na missionaries, content creators, wag tayong mawala doon sa ating focus na which is Christ. Siya Amen. talaga yung Hello everyone, welcome sa Padscast. Long time no see, Pads Albert. So, ayun, pasensya na kayo na pag-utusan lang talaga ako mag-intro ngayon. Hindi talaga ako sanay at punong-puno ng energy po yung aking kasama. So, Pads Albert, so we're back after Sorry. after 5 years, ganon, de biro lang. Thank you for introducing the show, Hans Chris. Alam mo, may ano sana ako may ano akong gagawin. Kasi hindi ko nagawa. Natuwa ako sa pasok mo. Ayan. Mag-ano sana ako. Anong gagawin mo na naman? Wala. Mag-Italian sana Ay, ako. wow. So, you know. Ayan. I'm fresh off the fresh from Italy, si Pads Albert. Grazie. Grazie mille. Sono Don Alberto. Delle Isole Filippine. Ayan. So welcome back. So ano naman pasalubong mo, Pads Albert? Kasi kagagaling mo lang sa Italy. Panalangin. Wow. Parang wala akong natikman sa mga pasalubong ni Pads Albert. Oy, grabe ka. Yung iniintay ko Nagdala ako ng, syempre yung pasalubong ng bayan, tsokolate. Chocolate. Parang wala rin ako naabuto sa Meron community. yun. Baka hindi mo lang alam na sa akin. Galing yun actually hindi ako may nagpadala ng chocolates through me. Hindi ko lang kung gusto nila mabanggit yung pangalan nila dito. Pero may nagpadala ng chocolates through me. Para sa community. Para sa community. Diba? So, sana na-enjoy niyo yung Swiss chocolates na yan. Ay, parang nga. Meron ako nakita. Alam mo na kung sino galing, diba? Sige. Pero gusto ko pa rin yung galing sa'yo, Pads Albert. Siyempre. Gusto mo ba? Alam mo, dami ko dyan. So, mamaya na lang after po namin mag-record. So, yun, nabanggit nga natin ay fresh from the boat. Fresh from the boat yung sasabihin ko, bale. So, kagagaling mo lang sa Italy, Pads Albert. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Interviewin kita. So, ano ba to? Debriefing ba to? Debriefing. So, curious lang ako. So, naging busy tayo nitong mga nakaraang weeks. Iba-iba naman yung ating mga naging concern. Yeah. Pero, significant yung pinuntahan mo kasi that's a church celebration. Yung talagang pinuntahan mo. Oo. So, nanggaling po ako sa Rome, Italy because I was a part of this historic first ever Jubilee of Digital Missionaries. Actually, yung buong pangalan niya, Digital Missionaries and Catholic Influencers. Pero cringe kasi yung influencer. So saan ka doon? Siya matanggap. Saan ka doon? Sa Digital Missionaries o sa Influencers? Sa Jubilee. Akala ko doon sa end. Sa Jollibee. Sa Jollibee. Jubilee Bida ang sa saya. Jubilee. So nakasama ko ang Philippine delegation. So I was part of the Philippine delegation organized by the Episcopal Commission on Social Communications or ECSC. Actually, hinulaan ko lang yung ECSC. Sana tama yung sinabi ko. So ilan kayo dito sa delegation na sinasabi mo? I think we're about, kasi medyo, pagdating kasi doon, hindi na lang kami lang yung Pilipino. Meron ding mga separate groups who also registered on their own. Okay. So as a group, as Filipinos, I think we were 30 plus, 35.
Laki rin ha. Marami din. So ito yung group na inorganize mismo ng CBCP. And then feeling ko yung from the group itself, feeling ko mga 20 Okay. or ganun. Oo. So merong kasing grupo na galing sa ibang diocese Mm-mm. na nag-separate sila. Kumbaga sariling registration okay. nila. Pero Philippine delegation pa rin sila. So ano muna yun, diba? So kasi diba sa Jubilee, may mga sub-jubilees yan, diba? Jubilee of... Sige, paki-explain sa amin yung Pads Albert. Jubilee of communications. Jubilee of catechists, diba? Jubilee of priests. Meron din, darating hindi pa yun tapos. Nagkaroon din ng, siguro yung nakita nyo sa balita, yung Jubilee of the Youth. Yan, nakita nyo na merong 1 million young people from across the world. Akala ko nga yung inattendan mo is within the Jubilee of the Youth. Technically, actually, yung the Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers is para siyang attached to the Jubilee of the Youth. Kasi nga, hindi ko alam, pero siguro sa thinking nila, since majority ng mga youth. Ang majority ng mga Catholic influencers natin ay actually mga bata. Kami, mga bata. Wow. Kami, the young, the alpha generation. Sige, wag mo na ipagpilitan, Father Albert, yung Hindi, so majority ng mga influencers and Catholic content creators ay siyempre mga medyo on the younger side. Tsaka yung mostly ng mga ka-interact namin sa aming mission space are people from the younger spectrum of the population. So feeling ko kaya in-attach na lang doon. So marami nag-attend sa amin ng Jubilee ng Communicators ay ng Digital Missionaries. I think that's kasi merong Jubilee of Communication ng January. So para hindi mo confuse, yun yung nag-speech ni Maria Ressa, di ba nakita niyo? Yes, oo, nakita yun namin. Yung sa January nung Ascension tuloy. Ascension Sunday. Ascension Sunday, yun yung pagdiriwang nila. Pero ito nakabukod pa siya particularly for people who are in the social media sphere or what they call the digital continent. Yun ang paulit-ulit nilang ginagamit na term. Digital continent. I-unpack natin yan mamaya. Kung bakit mahalaga yung term na yun. Pero yung communicators ng January, tas ito yung sa Digital Missionaries. So yun, meron kaming sub-jubilee, parang sub-jubilee of the Jubilee of Youth. No? So mga 1,000 kami lahat from all over the world na communicate na nandoon sa Jubilee na yon. Tapos most of them also registered for the Jubilee of the Youth. Parang naka-integrate na siya. So meron kang option to register just for the 2 days Digital Missionaries Jubilee or for the full week Jubilee of Youth. Pero ikaw, Pads Albert, gaano ka katagal doon? Yung niregisteran ko lang talaga is the Jubilee of Digital Missionaries. Yes. Ilan days ka doon? So 2 days lang talaga yon. Para nandun kami sa auditorium of listening. Tama ba? Conciliazione yung pangalan Yun yung Vatican, may main road, di ba? I forgot the names na Tapos meron doon parang auditorium/theater. Minsan may mga performance doon, may mga concert, may sa mga opera. Paul VI na hall. No, diba? no. O iba pang lugar? Iba pa yun, I think. Kasi wala akong nakitang Paul VI na sign doon ganun. So parang siya, katabi niya yung Radyo Vaticana building. So nandun siya sa dulo ng street na yun. Nung, kumbaga pag nandun ka sa tapat ng St. Peter's, yung diretso na street. So nandun siya sa pinakadulo. Before the next plaza. So 2 days? 2 days lang talaga siya. And then, kung i-count mo yung Jubilee of Youth, 7 days. 7 days. Pero parang ang hirap, no? Na ipapasok mo lahat ng sabihin natin na yung mga talks, yung mga seminars niyo sa 2 days. Actually, ang jam-pack nung day namin, natatapos kami gabi na. Kasi yung unang gabi, yun, hanggang alas 11 ata kami or alas 10. Mamaya ikukwento ko rin yun kung ano yung nangyari doon. Tapos yung second night naman kasi, yung gabi parang concert, parang closing festival for the Digital Missionaries. Pero yun na rin yung day ng start ng youth. Okay. So ang ending, parang mas marami pa yung participants ng digital ng youth kaysa dun sa Digital Missionaries. Palagay ko may expect naman natin na mas marami pa rin lang sa yun, youth. malapit lang yun sa St. Peter's yung aming
parang concert. Parang siyang concert na culminating activity, parang happy-happy, ganyan. So, pero dahil may audience si Pope Leo, Pope Francis, Pope Leo sa square nung hapon na yon, after nun, nag-bleed into the concert na yung youth. Kaya sobrang daming tao. Kala mo talaga concert ng Taylor Swift. Feeling ko feeling ko mga 30,000 out of. Ang dami talaga yung nag-attend ng concert na ay hindi naman siguro 30, mga 10 to 15,000. 1,000 lang kami. So the rest of that is from the youth. From the youth. Tsaka nakita mo rin yung iba, hindi naman talaga part ng whatever Jubilee. Pero mga kabataan na naki-concert, open plaza naman yun eh. Tsaka yung mga, tsaka yung mga young at heart din di ba? Siyempre, consider din naman nilang youth yung sarili nila. Hindi ka makasali. Gaya namin. Kaso hindi ako sinama ni Pads Albert. Ayun, isa yun sa itatanong ko sa'yo, di ba? So, alam naman namin na ikaw si Father Albert. Pero paano ka nakasama doon, yun, Pads Albert? Kasi syempre, okay sa youth, tapos sa mga digital missionaries, tsaka influencers. Kasi alam naman natin na marami rin mga Catholic influencers dito sa di ba? Sa Philippines. Yeah, so, actually. Para makabuo ka ng isang delegation, siguro napakarami noon. Pero paano ka napasama doon? So, ang sagot talaga sa tanong na yan ay hindi ko alam. Basta January when I received the first email from Monsignor Ruiz, siya yung head nung event. So January ka pa nakatanggap Oo, nakatanggap ako ng email invite. I think it's because nagkaroon ng yung ECSC, nag-organize sila ng event for different content creators. Nag-attend ako nun. So, pero hindi rin kasi marami ding nakatanggap ng email na hindi naman nag-attend ng event na yon. Kasi nga, yun ang una kong gustong sabihin, linawin, no? Definitely, yung 30 plus na Filipinos are not an exhaustive sampling of the content creators in the Philippines na Katoliko. Kasi syempre ini-exclude natin yung content creators na Catholic by faith pero yung content nila ay hindi naman about the Catholic faith. Okay. So ito is for content creators whose content is specifically for mission, for evangelization. So hindi kunyari Katoliko naman si Dimples Romana. Ganyan. And she's one of the biggest Catholic influencers around. But her content is not necessarily Catholic content. Okay. Yan. So, hindi siya kasama doon. Hindi siya invited by that fact. No? So, ito, yung mga talagang self-proclaimed or by obvious categories, by obvious facts, ay yung content ay malinaw na is meant to evangelize. Pero nakakagulat kasi marami kayo Marami naman kasi Catholic content creators sa Pilipinas. Which is minsan sa dami kasi minsan ng makikita natin sa web, sa social media, hindi natin nakikita na ganun pala talaga karami. Actually. Tapos ako, ang pinaka-specific kong dahilan kaya na-invite is because of Padscast, itong Padscast. So kaya nga dapat kasama ka talaga doon. Okay lang sa akin. Kasi habang nasa Italy po si Father Albert, ako ay nagbabantay ng mga equipment dito. Kasi baka... Kaya pala may agyo-agyo. Maalik ako. Actually, kanina lang ako nagwalis dito, Pads Albert. So, yun yung connect for me. Tapos siguro dahil nga, I don't think so, pero kasi a few months ago, nag-start na rin ako mag-create ng ibang content online. So, baka nag-align na lang din yun. Kasi, kumbaga, yun. Tapos yung ibang mong guest, di ba? Kapag hindi tayong dalawa yung magka-partner dito, mga rin sila, mga Catholic influencers din. Well, not necessarily. Kasi iba ko namang guest dito ay they're not. Iba lang yung ganap nila. Pero karamihan, pero yes. Significant number, meron. Yes, definitely. Karamihan ng mga nag-guest ko dito ay may kanya-kanya ding Catholic content platforms. So ako, podcaster. Kunwari, ang kasama ko, yung pinakakilala ng lahat na kasama ko, si Father Fiel Pareha. nag-guest mo na siya dito, di ba? Oo, before via Zoom. Pandemic pa noon Kaya actually, first time namin magkasama ng in-person ng matagal ni Father Fiel. So, siguro siya yung may karapatan talagang masasabi mong nandun talaga kasi million ng followers si Father Fiel. No? So, but again, napakarami pang iba. No, na either invited o hindi sumama or
I don't know. I don't know. I honestly don't know kung paano ni-network yung invitations. Mm. So, but ako, I'm just happy na na-invite tayo as Padscast Oo nga, actually. Oo. congratulations. So, at saka syempre as Paulino, Oo, kasi nakakahiya naman on our totoo part naman. kung merong event for Catholic content creators na wala man lang from the Society of St. At least Paul. merong representative yung I Society mean, of Saint oo, Paul. doon ko lang bubuhatin yung bangko ko kasi sa part na yon, dalawa lang kaming SSP doon. Sino pa yung Si isa? Don Roberto Ponti of Rome. Talaga? Nandun siya. Dalawa kaming registered participants Pero si ng Father SSP sa buong mundo. Ponte ba, meron din siyang program? I think meron siyang TV program, something. Hindi ko na Mm. na-inquire masyado. Kasi sa totoo Ka- lang, hindi ko na siya masyado nakausap in the 2 days. Puro Ah. ano lang kami, hi, hello, kamusta ka na? Mga buongiorno, Oo. gano'n. Hindi naman. Oo, kasi yung Italian ko rusty na talaga. I was there 9 years ago. Mm. So yung Italian ko, actually na proud pa nga ako na kaya ko pa. Mm. Pero sobrang baku-baku na ng Italian ko. Ang layo-layo na sa tama. Pero sa buong Philippine delegation, ako lang ang marunong mag-Italian. So Oo, minsan, diba? ako din yung tatranslate for them ng mga announcements na hindi agad tinatranslate into English. Mm. Kasi At least imagine meron mo, silang international translator. gathering. At least di mo Oo. nakalimutan yung pinaka-important na phrase Ano? sa Italian. O fame. I'm hungry. I'm hungry. Ayun. So ayun siya. Kaya nandun So kami. dalawa lang. Pero naisip, sorry babalikan ko to pa sa Albert kasi sabi mo from the Society of Saint Paul is dalawa lang kayo, di ba? Eh yung apostolate natin ay sa communications media. Oo. Yun din, tatanong ko kasi syempre, although ando si Father Roberto na ngayon ay provincial superior ng Rome. ng Italy, Rome, ng Italy province. ng Italy province natin. Alam ko kasi meron din tayong mga content creator na ibang mga Paulines din from the Yeah. Society of Saint Paul. So nung opening mass, ang una kong nakitang content creator ay si Sister Bethany, FSP. Oo. So Daughters of Saint Oo, Paul. Daughters of St. Paul. Tsaka si, oh my gosh, I forgot her name at the moment. Basta dalawa sila. Mm-mm. Na although yung isa, hindi naman siya super. From the US sila Oo. pareho. So at least yon, may dalawang Pauline family na hindi SSP, na Daughters of St. Paul. So happy ako na sila yung una ko nakita dun sa simbahan. Maaga ako sa simbahan kasi nga hindi ko alam kung paano gagawin, anong mangyayari. Basta sabi lang sa amin, the mass will be here. Mhm. Bring your own vestments and celebrate if you're a priest. So aga-aga ko ano bang mangyayari dito? Tapos yun na. Tapos doon ko nakita si Sister Bethany, tapos si Don Roberto Pontes. Yan. Yun na yung parang, hindi naman kasi formal yung opening mass, parang ano lang siya, misa. Mm-mm. Para magsimula tayo with a mass. Pero it's not really part of the program. Mm. So, nandun siya sa, oh my gosh, I forgot the name of the church. Malapit lang sa St. Peter's. Mm-mm. So yun, sila yung una kong na-meet na So nakita ka rin nila influencers. na Oo, alam nila, nagpakilala ako. nagpakilala Hindi ka. naman ako, sino ba ako para makilala nila? Oo. Pero nung nagpakilala ako, natuwa sila. Oh, yeah, ganyan. Tsaka English kami, syempre. Amerikano sila eh. Oo. So, masaya ako. May kausap ko na maayos. So, yun. So, sa Philippine delegation, definitely maraming hindi kasama na dapat siguro sana nandun. Mm-mm. So, I hope na in the next events, meron ulit. Oo, matagal pa rin naman ang Pati Jubilee, ikaw, di ba? oo, di ba? Hindi naman na Jubilee siguro. Wala na sigurong next Jubilee of Ayun lang. digital. Hindi, what I mean is yung Jubilee year kasi is hanggang January pa, di ba? Mhm. So maybe in other events, pwede silang maging present. Yeah, hopefully. Oo, kunyari, Oo. Jubilee of Priests, ganyan. So aside from being a celebration, alam namin na nagpunta ka doon as gathering, tapos meron kayong mga mass, mga digital influencers. Meron bang specific theme kayo ng mga pinag-usapan? Lalo na ang daming yung inattenda siguro na seminar, sabi mo hanggang 10 or 11 p.m. Yeah, so ito na nga. So the day before Sunday, nag-register kami, kuha ng kit. Tapos Monday yung start. No? Tapos, ang akala ko talaga, I came there thinking na seminar siya, yung conference about what we do. So, akala ko syempre, church event yun, iniisip ko na merong spiritual input. Matic na yun. Alam mo na, church event eh. Pero akala ko talaga, most of the discussions would be about
improving your apostolate, mga metrics, mga algorithms, mga content creation tips, best practices. Pero wala hindi yun yung pinag-usapan namin. It was really, para ka na rin nag-retreat ng 2 araw. As in, puro siya spiritual input. Nakakatuwa. Kasi, ganun pala pag Jubilee. First time ko kasi, First time. First time ko mag-attend ng Jubilee event. Di ba? Tapos nasa Rome ka pa, no? Oo, ikaw, saan ka ba nag-Jubilee? Wala, dito kami nag-Jubilee, syempre. Bumibisita kami sa mga Jubilee churches. Pero ang ganding pala. Hindi noon, ba? Noong 25 years ago. Nung nagsimula si Pope Boniface ng Jubilee. Tagal na no? Grabe, first Jubilee pa. Pero yun, so, it's really more spiritual encounter. faith input. Yes. And, pero related siya dun sa di ba? Sa digital yeah, for sure. Kasi, kumbaga, communication. Una, may syempre mga welcome address, mga reminders for us, the importance of what we do, which is expected. Again, expected. Tapos, after nun, may meditation on scripture. Tapos, may meditation on the current events. May video kami pinanood ng mga sitwasyon ngayon sa mundo, mga gera, injustice, famine, ganun. Tapos after nun, ulit, spiritual talks about ano bang spirituality ng isang digital missionary, ganyan. Tapos may mga panel discussions, pero yung mga panel discussion one is about the saints, the upcoming young saints. Buhay nila. Carlo Acutis, Giorgio Frassati. 2 pa. 4 sila apparently na, hindi, yung 2 ordinahan tuloy. Yung 2 ika-canonize, si Giorgio Frassati at si Acutis. Pero yung 2 pa, servant of God pa lang sila. 2 young women. Okay. So i-beatify sila. I am not super sure. Kasi ito yung mga times na may translator naman kasi app Okay. Meron silang pinrovide na translator channels. Pero minsan, nagbibida-bida ako, hindi ko ginagamit. Pinapakinggan ko yung Italian. Okay lang yan mag-practice Pans Albert. Pero dahil doon, namimiss ko yung 50%. Baka tanongin sa'yo, anong sinabi Pans Albert? Break na daw. Nagmerienda. Ano ba yan? Para ako nasa Italy pa rin kasi summer. Okay lang yan. Hindi ka pa nakapag-adjust siguro sa weather sa atin. So, yung sabi mo, may mga talks, nagbibigay ng mga conferences. Si Pope Leo ba, meron siyang special na address para sa mga digital influencers? Sige, dahil tatanong mo yan. Nung nag-closing mass kami sa St. Peter, sa main altar. Wow. Doon sa loob mismo, hindi doon sa labas. Sa main altar, sa loob. As in, yung nandun yung malaking chair. Nasa harapan namin. Buti hindi mo inupuan yung chair. Nakalutang sa area. Akala ko umakyat ka doon sa sa katedra ni Peter. Kasi part siya ng altar. So, hindi siya upuan. Decorative siya. Doon kayo sa likod. Di ba sa may main altar? Tapos meron sa pa likod. Sorry. Sa likod. Doon talaga sa pinaka... doon sa may katedra nga. Sa seat ni Peter. Doon kami. Tapos, grabe yun. Kasi first time kong mag-visa doon. So, syempre bilang ako, naluluha-luha. Tapos, yung upuan ko pa, yung katabi ng lectern. So, kung celebrating priest na napakarami, ako yung pinaka nandun sa side. Ako yung pinakakita ng tao. So, di ako makapag-emote. Pero sa love ko, parang gusto ko na maglupasay kasi St. Peter's yun. So, katapos, nagmisa ang closing mass namin ay si Cardinal Tagle. Kasi siya yung head ng hindi naman dicastery? No, I don't think. No, definitely he's not. Hindi siya. Pero I think siya yung inassign. I don't know. Siya yung pinagmisa. No? Nakakatuwa nga kasi ang saya si Cardinal Tagle. Tapos after nun, nag-surprise appearance si Pope Leo. Wala yan sa program. Okay. Hindi yun part of the schedule. Iba pa ba ito doon sa surprise appearance niya doon sa Jubilee of Youth? Iba kasi yun. meron pa siyang doon di ba? Iba yun. Marami sila doon. Kami lang yung 1,000 lang kami sa loob. Wow.
So nag-surprise appearance siya sa sa inyo. Oo, so after the mass, actually sa amin, sa mga pare, in-announce sa sacristy pa lang. Oo. Doon pa lang sa St. Peter sa sacristy, naiiyak na ako. Ba't nandito ako? Ganyan. So nagbibihis kami, bago mag-mass, in-announce na nung, ito yung translator role na naman ako kasi yung mga kasama kong pare hindi naman marunong. So okay, yung in-announce nung MC na after the mass, all the bishops will sit here, all the priests will sit there on that side because Pope Leo will come to give a message. Ako, giniak na kami lahat. Nakalimutan ko yung i-explain dun sa mga kasama ko Pilipino. Baka iba yung na-explain mo Lalabas si Pope. So pero for the rest, it was a big surprise. For the rest of the participants, the jubilarians. So yun, lumabas siya. Yun na yung, I think nag-viral naman yung mga sinabi niya. I mean, it was very well quoted. Yung mga sinabi ni Pope Leo dun sa address na yun. Any significant message na tumatak sa'yo dun sa sinabi ni ni Pope Leo? Definitely yung una yung expression niya to mend the nets. Kumbaga fisherman, di ba? Pero of course, he was using it to refer to the internet, which is very broken. Yes. So, dapat daw kami, hindi lang yung content, no? Pero yung how we use it, we witness to how internet should be used. So it's like mending the nets. We are not just fishermen after the catch, but as fishermen, we are mending the nets to show other people how to use it. Diba? How to use the internet. So dapat hindi kami kasama dun sa mga toxic na gumagamit ng internet. Ang ganda ng sinabi mo. Oo. Kasi ang daming Catholic content creators na ang toxic eh. Bago mo nga kasi ihulog diba? yung net. Nag-aayos muna sila, nagtatahi nila yung net nila. Kailangan i-prepare mo muna before going for a catch. Yeah. Tama. And after the catch, you look again. Yes. Okay pa ba yung lilinisin mo uli yung net. Diba? Amendment mo uli. May butas ba? Ganyan. So yun yung niya. Tapos nga, to keep it human. Yun yung I think one of the most quoted things that he said was that an algorithm could not replace a human hug. So ang reminder niya sa amin is to keep it human. Yung communication kasi maraming content creators na na talaga sa kanila yun eh. Transaction lang, negosyo lang, hanap buhay lang. Pera-pera lang to. Diba? So, ang reminder niya sa amin, dapat kayo, you are like, you love, may sinabi siyang napakaganda eh. Na naintindihan ko yung Italian. Proud na proud ako nun eh. Tapos ang ganda ng sinabi niya. Sabi niya. Ay, hindi pala niya sinabi niya. Kasi nag-English siya nun. Iba pala yun. May sinabi siya na we should love basta the broken people on the internet, which are the most toxic people. Dapat sila yung pinakamamahalin namin. Find the wounded members of the church in the internet. In the internet. Something like that. And we should be the ones loving them. Kasi sa ibang content creator, iba-block mo yan eh. Diba? Maganda yan. Yung sinabi niya na... Pero kami, kami pa yung open to these people. Kasi nga, kung may mga toxic tao man, ini-interpret ko na to hindi na to yung sinabi niya. Pero kung may mga toxic people man sa internet, those are the most wounded people. And we should not shun them or just cut them off because they're like that. Kasi sila yung pinaka-nangangailangan. Which is yung tendency minsan to block them, to cancel them. Pero parang mahirap din parang mahirap din gawin to, no? Yung sinasabi niya na to reach out, to heal, to mend the broken net. So yun yung second thing, yun nga na parang mahalin namin lahat ng taong ma-encounter namin sa internet. Mamahalin namin as part of the church. Yung mga toxic people, he likened them to the wounds of Jesus' body. Part pa rin sila ng body ni Jesus. So part pa rin sila ng church. So dapat pa rin silang maganda. Ang ganda talaga. Kasi ibig sabihin hindi umiiral sa atin yung cancel culture, no? Kasi sa atin talaga is sineseparate, sinesegregate. Kasi pero ito, sabi mo, is still the wounds, tama yan, the wounds are still part of the body. Kahit nga maghilom yung wounds part pa rin yung diba? Even the scars, yung diba? Peklat, hindi na mabubura yun. Pero they're still part of the body. Nabubura daw. Vicky Bell. Grabe naman.
Sige, ito. Nasabi mo kanina na 2 days yung event ng Jubilee for content creators, influencers. Dun sa time of stay mo dun sa Italy, specifically dun sa Rome, ano ba yung tumatak sa'yo na na experience? Actually, doon pa rin sa Jubilee talaga ang pinaka-memorable thing. Siguro, parang the next thing I wanna share na sobrang din sa akin is to actually meet itong mga content creators na from different parts of the world. Kasi yung iba doon ay mga idol ko sila. Fan na fan talaga ako. So, grabe, nasa isang room lang kami. Tapos nakita ko silang starstruck ka lahat. ba? Sobra, kuya. Totoo talaga. Di ko talaga, alam mo ako yung pinaka-nonchalant ako sa mga showbiz. Yung, pa-picture tayo, si artistang ganyan. Ako wala akong kaganon-ganon. Ito naman, doon ko naranasan yung pakiramdam na lahat na nakakasalubong ko parang, kailangan ko pa-picture sa kanya. So naka-fan mode ka doon. Oo. So nakakatawa kasi nung pinaka-first session, so, merong hall, di ba? Auditorium. So, iba. Tapos kami kasi sinection siya per languages. So, yung mga Italians nandito, yung mga Hispanics nandito, yung mga English speakers, nasa isang section din kami. So, syempre, lahat ng mga British podcasters na nandoon, na pina-follow ko talaga. Di ba pag yatanong ako, bakit yung naisip mag-podcast? It's also because of people like them. So, nako talaga, nandito ako sa dulo nung aisle namin, aisle na to, kumbaga. Tapos row ulit, di ba? Nandito lahat ng Amerikano. So marami kasing sessions doon na magsi-sharing kayo after parang nga kasing retreat. So, ang daming talk, sharing. Ganun siya. So, yung unang sharing, syempre kami mga Pilipino muna, hindi muna kami bumukod. Pero hindi ako makapag-focus kasi lahat ng idol ko nasa kabilang side. Feeling ko nando ka sa group mo tapos nakatingin ka doon sa kabila. Tapos, lahat sila, hindi naman sila magkakapareho ng program, di ba? Kanya-kanya silang content. Tapos nandun lang sila sa isang grupo, nagsha-sharing sila. So para ako nakikinig ng ultimate crossover ng lahat ng idol kong content creators. Nasa isang circle lang sila, nag-uusap sila. So ako gumagano lang ako sa mga Pilipina. Pero pinapakinggan ko yung kabilang ko. Grabe. Nag-i-eavesdrop talaga. Yung kabilang tenga na nandun sa kabila. Chismosa mode talaga ako. Kasi nandun lahat eh. Nandun sina Godsplaining, sina Gregory Pine, si Katie Dominican McGrady, siya, di ba? Si Father Manuel, OFM. Andun talaga sila lahat. So, sa sarili ko sila nag-uusap. So, para ako nakikinig ng podcast na nag-crossover sila lahat into one huge... Baka gumagawa na sila ng episode sa kabilang table pala. So, ako parang, Lord, hindi ako, parang kayo mga Pilipino, mag-usap lang kayo. Wala akong pake. In short, wala akong pake. Makikinig muna ako dito, no? Tapos yun, na-meet ko sila lahat. Amazing lang yung feeling na nandun sila lahat. Tapos, lahat sila nung nilapitan ko one by one, kanya-kanyang pasimple lang yan. Pag nasa coffee break, pag nasa lunch break, kunwari makakasalubong ko sila. Siyempre, binabantayan ko silang matagal na. Para kang stalker doon, Pans Albert. Ano ba yan? Parang kang Diyos. Pwede ko lagyan ng music ng Diyos. Dun, 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 dun. Bigla ka na lang susupot pala sa likod nila na, ay sorry, andito ka pala. Ganun. We're here. Hindi kasi hindi ko alam, mahina ako sa mga ganyang bagay. So, sana pala kinuha mo yung nila, contacts nila para pwede natin silang maano dito. Hindi, follow them naman. So, may interview. Tinag ko rin sila sa mga post ko. Si Lila Rose, ganyan. Ako, grabe talaga. So, lahat sila, in fairness, pag nilapitan mo sila, tao lang sila. Hindi sila walang ere, walang diva-diva, walang bida-bida. Tapos pag kausap mo sila, kausap ka talaga nila. Nahiya nga ako parang, ay grabe, bait nila. Ang babait nilang tao, as in nagtatanong sila, where are you? Okay, I'm from the Philippines, ganyan. Wow, sa dami nilang tanong. Sila pa yung mas na-amaze sa mga bagay-bagay. So, very human, nakaka-touch. Pero ang pinaka-inspiring kong encounter with one of the people I follow, merong
YouTube channel yung Called to More. Si ano to, Father Columba Jordan. Hanapin nyo siya sa YouTube. Sobrang ganda ng content niya. Tapos, hindi ko talaga siya malapitan kasi na-amaze ako sa kanya. Monghe to eh. Mahaba balbas. Talaga. Ganyan. So, pero content creator siya. content creator siya. Buti Ang mga content niya puro spirituality. Pero nakakagulat kasi dati talaga yung mga monks talaga is secluded talaga sila. I don't think he's that kind of monk. Pero yung he mga lives in a monastery. Monastery. Tsaka I think he gets permission. Yes. Because of the mission he does. Kaya grabe to. Panoorin niyo siya kung hindi niyo pa siya napapanood. Ang galing ng content niya. Mga spirituality, prayer. Pareho kami. Very prayerful. Iba na bali yung iisipin ko eh. Sige. Hindi. So, nahanap ko siya. Hindi ko siya malapitan. Tsaka palaging may kausap. Kasi nga, sikat siya eh. It's quite a big deal. Tapos nung minsan na namin sa St. Peter's, sabi ko ito na yung chance ko kasi puro pari lang. Medyo nabawasan yung competition. Grabe. Pero hindi ko pa rin siya nalapitan agad. So after the mass pa, sabi ko nung after the mass, hindi ko na to pwedeng palampasin kasi pag nakalabas na ng sacristy, baka hindi ko na siya makita or hindi ko na siya malapitan. So ang tagal ko siyang ini-stalk. Andun ako sa exit. Talagang hinihintay ko siyang lumabas. Talaga nag-fan mode ka talaga doon sa Roma. Grabe. Hinihintay ko siyang lumabas. Tapos ang tagal niya lumabas. Hanggang sa hinanap ko na lang siya sa loob ulit. Kasi malawak yung sacristy ng St. Peter's eh. May mga pasikot-sikot pa before you get to the main. So isa lang yung exit no. Nandun ako. Para akong Swiss guard. Hinanap ko siya. Kaya pala ang tagal niya lumabas. Kasi syempre after the mass, yung mga pare, nagtanggal ng mga kasulya, no? Tapos kanya-kanyang sabit. Pero syempre, ibang pare, nagmamadali siguro, ganyan. So, hindi nila sinabi talaga. Nilagay na lang nila dyan, nilagay nila dyan, nilagay. I mean, no judgment to them. I'm sure they were busy. No? Kami, hinang namin yung, kaya ako siya hindi siya malabas kasi, inaayos niya lahat. As in, yung paring to, na sikat, ang daming fans, kita mo siya nag-aayos ng mga nakatapon na, naiyak talaga ako. Sabi ko, grabe. Ito pala yung mga totoong no. Kaya yung alam mo yung totoo yung sinasabi nila. Totoo yung pinanggagalingan. Kasi mabait talaga sila tao. Santo talaga sila. Naiiyak ako hanggang ngayon pag naalala ko. Kasi, wow, sabi ko, ito na talaga. Parang goals. Siya na yun. Taong sikat, yun, pinagkakaguluhan. Pero siya, very simple. Without fanfare, without... Wala, ganun lang siya. Inayos niya yung mga... Ganun ka rin naman Pads Albert eh. Actually, parang number 2 lang siya sa akin sa humility. Grabe. Sige, eto, balik naman tayo kay Pope Leo kasi may mga tanong din ako kay Pope Leo. Compared sa mga previous popes, si Pope Leo ay pwede nating sabihin siya yung pinaka-tech savvy na. Kasi kahit sabihin natin gumagamit ng X o kaya formerly Twitter. Bakit yung X? Sorry. Kaya nga, yun na yung tawag sa kanya, di ba? X, formerly Twitter. Kaya sabihin natin nag-start yun kay Pope Benedict na tinuloy ni Pope Francis. Yung handle nila is yung Pontifex. Pero talagang masasabi natin ang mas gumagamit palagi ko ng technology, cellphone sa kanila is si Pope Leo. Kasi nung Cardinal Prevost pa siya, talagang makikita mo siya na gumagamit ng smartphone. Ano yung impact nito para sa inyong mga or sa atin na mga content creator, mga influencers, mga Catholic na active sa social media na yung Santo Papa mismo is hindi lang siya nagsasalita from the pulpit or out of ng reflection from the books, pero siya mismo is na ginagamit niya yung social media. Yeah, I mean, sa tingin ko, siya nga yung sabi mo nga, pinaka-tech savvy na Pope. And I think it shows kasi when he talks to us, yun nga yung mga reflections niya, it really comes from a person that's fully exposed, fully immersed in the internet culture. So, ang ganda talaga ng mga message niya. Tsaka nag-i-English nga siya. So, oo nga di ba? Iba rin. Pero hindi, guys, iba talaga yung may aura talaga siya. Iba I mean, hindi ko alam kung dahil Pope lang siya. Ano mga sa amin yan? Kasi yan din yung nababasa namin, nakikita namin sa mga interviews na
na super touch sila kapag nakita nila Iba, si Pope basta Leo. first time ko naman siya nakita dun sa misa namin, yung namalapitan. Pero nakita mo na rin naman sila Pope Francis, 'di ba, Oo, which before, is oh. definitely Oo. meron Ibang din. presence din naman Pero yung si ano. Pope Leo, parang yun din, parang napapanganga kami sa kanya. Yung, ewan ko, may something talaga siya na parang gusto mong maramdaman siya. Oo. Parang may fragrance of holiness, you Oo. know. Tsaka basta meron siyang presence na alam mong nandyan siya, Oo. na parang wow. Tapos pag nagsasalita siya, talagang makikinig ka. Hindi mo Mm. talaga siya, wala maglalabas ng cellphone. Walang, Oo. I mean, para mag-picture, Hindi ka syempre. madi-distract or Hindi i-ignore talaga, kasi yung ano. parang, grabe siya. Anong meron? Kasi lumabas pa siya eh. Nung lumabas siya for us, umikot na rin siya sa altar. Para dun sa mga taong nasa loob ng St. Peter's, kumaway-kaway Yes. siya, kagulo, ganyan. Tapos siya kanya kami in-address. Ganun. So, may talaga siya. Meron siyang kakaibang presence na nakaka-affirm. And yun din, yung the fact na lumabas siya, kasi wala talaga yun sa schedule. And I think that means na it was a last minute thing. Mhm. Pero he made an effort to show up for our little jubilee Mhm. gathering and to have delivered that message just for us. Very affirming. Kasi isa rin yun sa mga reflections ko yun na parang it's also very affirming. Lahat kami na nag-uusap about it, we felt empowered. Mhm. Kasi aminin natin, kahit na pinapalakpakan natin yung mga content creators, kailangan kasi umabot ka sa level na yun eh, bago ka palakpakan. Mm. But in reality, social media ministries are still considered minor. Mm. They're not really considered an essential part. Mm. Yan yung ipaglalaban mo pa lahat ng budget sa simbahan, sa parokya. Yan yung minamaliit, palaging kine-question kung para saan ba yan. Eh, hindi naman yan yung main, ganyan. So it was very affirming. Lahat kami, Mm. we had this sensation na the church was giving us parang a brand of approval na parang we see you, Oo. we see what you're doing, and please keep it up and Oo. improve it kasi kailangan namin kayo ngayon. Totoo naman 'yan. Kasi yun nga, yung parang yung buong concept of the digital continent. Oo. Parang in the same way na merong mga sumakay ng mga praile sa galleons noon at nag-mission sa mga kontinenteng hindi alam. Ngayon, yung digital world, it's its own world na kailangan maglayag tayo doon as Mm. missionaries. Mm. So yun yung sinasabi niya sa amin na parang the parallel being made was noon, those missions to different continents, to the unknown, to the new world, those were funded, given the highest priority, given the best people, Mm. given all the opportunities kasi they recognize how important it was to evangelize the new Oo. world. So dapat ganun din daw yung seriousness natin with the digital world. Oo. Digital continent, The sabi digital sabi continent mo kanina. na para kang naglalayag, Oo. nagpapadala ka ng mga misyonero Yes. to these Maganda. spaces. Oo. So dati 'di ba, I'm sure yung mga pinadala nila sa Pilipinas, hindi naman yung mga putyo-putyong pare na walang alam. Oo. Kundi yung talagang Oo, actually, pinakamagagaling. may mga Tapos expertise. pinondohan, binigyan Oo. niya ng lahat ng resources to succeed. Mm. So yun yung parang pinaparallel na dapat kayo din, you are given the same support, the same empowerment, Mm. kasi you are reaching a new continent Mm. na hindi necessarily na-evangelize. Mm. And in Maganda fact, 'yan. sobrang active yung kabilang puwersa Mm. sa digital content na Oo. to, 'di ba? So para kami na-affirm na tayo, para Oo. tayo na-affirm na the Vatican is giving us parang this seal of approval na what you're doing matters, it's important, it should be given the support it needs to succeed. Yes. Hindi siya side project lang, hindi siya lang, okay, cute, Oo. selfie ka dyan, gano'n. Maganda Hindi. na nabigyan ng importance ngayon kasi ang dinadala naman natin sa mga continents na 'to, just like before and even now na digital continent na yung sinasabi mo na pupuntahan natin is Christ, Yeah. 'di ba?
Yeah nga, 'di ba? Tapos Yung kanyang message of salvation yung dinadala true, natin, yung true, kanyang true. love, oo. 'Di ba? So, Kaya not yun. not less yung kailangan nating ipadala. Yeah, exactly. Pero yun nga, sa totoo lang kahit na marami tayong content creators na parang wow, sikat, ganyan. Mm. Pero the more universal experience of content creators is ano yan, parang 'di ba mamatahin ka muna, Oo. kakasyonin muna yung ginagawa mo, magki-cringe-cringe muna Gano'n sila. talaga, eh. Ano ba yan, pa-post-post pa ng homily, ganyan. Oo. Or paggawa-gawa pa ng content, akala mo naman magaling. Gano'n ang realidad ng mga Mm. content creators, 'di ba? Yes. Hindi wala, bihira yan na sabi nga nung kaibigan kong pare na isa, um, mahirap maglabas ng content kasi 'pag naglabas ka ng content, ang una mong makakalaban yung mga kapwa mo pare. Sila yung unang mag-aano sa'yo na, "Oh, well, Mm. feeling ano, papasikat," ganyan. Hmm. Which is true, 'di ba? Totoo yun. And it's the Pero meron same. din temptation din na gano'n naman Oo siyempre. naman, Oo. siyempre. Pero kumbaga, we must also see that yung importance nung digital evangelization na Yes. hindi siya basta-basta. At least nagbabago na palagay ko, Pads Albert, yung landscape. Kasi Mm. majority na rin naman ng mga parishes ngayon tsaka mga dioceses, they have Yeah. social media ministry. At Mhm. hindi na lang tungkol sa pagde-develop ng mga website ng mga parokya yung ginagawa ngayon, kung di talagang ginigit dito yung importance ng paglalagay ng quality media content, di ba? Yeah. So hindi lang ito yung pagbibigay ng mga schedule ng mga masses, hindi na lang tayo announcement ng mga sa mga activities ng parokya, Yeah. kundi truly yung mga content talaga na binibigay natin, meditations, reflections, Oo. Kaya oh, yung formation. yung parang ang kung if it's a digital continent, if it's his own space, dapat I mean, the physical spaces here, the physical communities must also make their digital spaces. Yan, oo. Kumbaga make a claim there. Kung may parish kayo ng ganito sa barangay nyo, dapat may counterpart yun na digital parish of ganyan. I mean, Oo. the presence. Mm. Kasi nga it's its own Merong digital platform. presence It's din. its Oo. own land Totoo. na you must remind the people na meron to, nandito kami. Ganyan. Oo. So, pero and also, it also creates for us, content creators, the pressure to talagang mag-aral, Yes, oo. Hindi lang yung maging kung masusi sa paggawa ng content. hindi lang yung kung ano-ano lang Oo, hindi ipo-post yung kung natin, di ano-ano ba? lang, hindi yung mema lang, Oo. but to really be mindful of what we put out. Kasi nga, we are doing an important work. Yan. So of course, that is of course relative though. Mm. Iba-iba kasi yung atake ng mga content Yun lang creators. din. Yung mga Oo. content creator na nag-ML online, na Mm. Catholics. Kasi that's how they evangelize. No? Mm. So, iba-iba din siya, samot-sari din. Which is also one of the things I like. Si Father Antonio Spadaro SJ, I think he's one of the leading thinkers pagdating sa online evangelization. Ang ganda nung one-liner siyang binitawan na sobrang ganda. Yung in a world obsessed with artificial lights, be fire. Oo. Yun ang kanyang Authentic light. authentic light. Kamukha mo yung artificial lights. Yes. Magkamukha kayo. Minsan nga hindi mo na ma-distinguish eh. Yes. Kasi sobrang magkapareho. Pero isa lang dun yung totoo. So ang invitation niya sa amin is to be fire. Oo. Parang don't be a spotlight na Yes. artificial lang tapos pampakit-pakit lang. Oo. Don't be, a ring light na pampasoften ng pampaflatter lang. But really fire. Diba? And what does fire do? Ako na lang to. Dagdag ko na lang. What does fire do? It purifies, it warms, yes. diba? It reveals. Kasi pag nirefine niya yung At bagay. saka iba yung diba? init na ibibigay ng apoy talaga, totoo. di ba? Iba yung init. Sabihin natin mainit din yung artificial light, mga spotlight. Pero in the end, nga, ang tunay na nagpo-purify is fire. At yun naman din ang sinabi ni Christ, di ba? You are the light of the world, the Yun salt ang of the earth. gospel sa Sunday. Bukas. I have come to set the world on fire. Ayan, sabi ni Jesus. Ganda. Pero yun, kasi part din nun, sabi niya, pag you are a fire, you are unique. Kasi all the artificial lights, they look the same. Kasi nga, they're just slaves of the algorithm. Ang point niya kasi dun sa part na yun ng talk niya is, if you're just gonna chase after the trends, you'll just be like everyone else. And you'll be generic.
Mm. Eh, yun yung temptation ng content creator kasi kailangan may views ka palagi eh. Oo. Pero sabi niya, no, dapat ano kayo. You are authentic fire and authentic fire is unique kasi it Mm. burns in Salamat, itself. May magagamit na ako sa homily bukas, Oo, Pads oo Albert. naman. 'Di Pero ba? maganda 'yan, kasi totoo na minsan nalulunod tayo sa sa artificial. At Mm. madalas din naman masasabi natin na useful din naman siya kagaya ng artificial Mm. intelligence. But in the end, 'wag nating kakalimutan yung ating mga natural Mm. gifts na binigay sa atin, 'di ba? Ng Mm. Panginoon. At palagi ko maganda na papasok talaga doon yung apoy na tunay na nagniningas. Hindi tayo nakadepende sa electricity na Mm. kapag hinugot mo yung plug is wala na, mamamatay na, 'di ba? Pero yung apoy kasi na nagmumula sa ating sarili, na nagniningas, yun parang gift yung kay God na tulad niya, tulad ng ating Panginoong Hesus na naging apoy din sa daigdig, lalo na nung Mm. siya ay nabubuhay, nagbigay siya ng tunay na liwanag na totoo. Kasi nga, yun tama, in a world of artificiality, kahit sa social media, no, nakikita mo kung sino pa rin yung totoo, Mm. 'di ba? Na Yeah. marami talaga na parang lolokohin ka lang na iba sila pagkatapos nung video. Pero tama yun na kailangang hanapin pa rin natin kung ano yung tunay, what is authentic or genuine dun sa Tunay na content. apoy. Tunay na At yung apoy. apoy na yun is the light of Christ. Which brings me to my, I guess, my final story and the most important to me. Mm. If you're gonna ask me what was the most memorable thing. So nung first night, we were told that we will be having a holy hour. Mm. Adoration. O, retreat talaga to. Kaya kami inabot ng 11:00. Kasi Kasi nocturnal. hindi naman. I mean, one adoration, One, holy hour. Tapos, doon yung ginawa sa St. Peter's. Sa main altar ulit. So, nung first night to. So ako, excited ako for the delegates. Most of them were first-timers in Rome. First time nilang papasok ng St. Peter's. Mhm. Tapos excited ako for them kasi kami lang na nasa loob. Gabi na to eh. Oo. So wala nang turista. Sarado na yung buong basilica. Kami na lang ang nandun. So excited ako for all of us. Sinasabi ko, naku, masasolo nyo yung Pieta. Masasolo nyo yung lahat. Yung St. Peter doon, yung tomb. Pagpasok namin ng basilica, patay lahat ng ilaw. Mm. Patay lahat ng ilaw. Ang nakabukas lang yung main altar. Okay. Kung saan kami mag-holy hour. Mag-holy hour. And, na-disappoint talaga ako. Parang, ano ba yan? Andito na kami. sana binuksan nyo na lang yung ilaw. Eh, ano ba naman, sayang naman, di ba? Nandito na kami para makita namin yung buong kagandahan ng basilica, di ba? Na walang tourist, ganyan. Pero yun, so, but I think it was a very beautiful night kasi parang, alam mo, the medium is the message. Yun din yung message sa amin I think. Whether intentionally or unintentionally, the message was, yes, you're surrounded by all these beautiful things. Mm. But the focus should only be on Jesus. Oo. Yung nasa harapan. Siya lang. Oo. Siya lang yung may ilaw doon. Wala ka talaga Tama. makikita. Mabuti na rin pala yung na patay yung ilaw. Oo. na So hindi ko close. lang kung inisip nila yun o ako na lang, Oo. parang naisip ko na lang. Pero maganda rin. Totoo naman. Pero kasi, diba, kasi tama. yun nandun lahat Pwede mag-wander kasi yung mabilis mag-wander yung attention mo kapag nandun ka sa St. Peter's Basilica. Pagkita mo yung loob, tayo mo makikita mga musik, diba? Diba? Kada square inch Statues, nun, art tsaka history. Art and history. Kaya nga ako, excited ako Pero magpa-tour maganda. guide dun sa mga kasama The ko. only focus is Christ ng gabi Yun na na nga, diba? So, for a person who works on content yes. in social media, it's a life full of distractions. Mhm. Pero, you have to embrace that. Kasi part yun ng ministry mo You have to be attuned to the world, attuned to what's happening, attuned to the trends. But in your own inner room, malinaw na isa lang yung nasa spotlight. Which is actually, kukonek ko lang, the day before, syempre yung una kong pinuntahan, Basilica, St. Paul. Anak tayo ni St. Paul Tsaka mas malapit yun sa bahay natin. Oo. So, doon talaga ako pumunta. Konti pa lang yung tao, hindi pa kasi nagsistart yung Jubilee talaga. Day before, Sunday to. So, doon ako nag-mass, doon ako nag-confession kasi walang pila doon. Ay, may maiksing pila lang doon sa English-speaking
Confessor. Oo. Confessional box ba 'to? Hindi, nakaupo lang siya sa Nakaupo labas. lang. Oh, pero may Monk. nakalagay English, 'di ba? Oo, may nakalagay na languages. Sa mga basilika kasi sa Rome, kahit doon sa Europe, minsan may mga confessional o kahit walang confessional, yung inuupuan namin mga pare, may mga nakalagay sa ibabaw yon Languages, yeah. languages. So alam mo kung saan ka pipila, sa Spanish, Italian or English. So Yeah. English yung pinuntahan mo. Yeah, tapos naalala ko na lang 'to nung later na, pero parang pareho kasi. Kasi yung dahil foreigner 'to si father, he was again a Swiss monk. Mm. Monghe na naman, mahaba ang balbas, Mm. naka-Swiss, naka-robe, Mm. monghe robes. Tapos nung nasa harapan ko na siya at nagkukumpisal na ako, kinento ko sa kanya na I'm a priest from the Society of St. Paul. I'm here for the Jubilee of Digital Missionaries. I do content online. Tapos na ang dami kong sinabi sa kanya na ako napa-share talaga ako of all my problems, struggles, ganyan. Sa kinig lang siya, monkey siya eh. So galing niya makinig. Ganyan. Tapos yung advice lang talaga niya is ang sabi niya lang sa akin, protect your inner room. Mm. Yung there should be a room in your heart that's only for you and for God. Oo. Untouched by the world. Oh. And that is the most important room in your life. Mm. So, kasi yung fears ng pag nasa online ka, yung hypocrisy, Mm. yung do you practice what you preach, ganyan, ganyan, so on. So, ang yun ang advice lang niya, just make sure that you have that inner room that is only for you and God. Mm. Na wala nang ibang nakakaalam. Ano siya, sacred space Oo. mo. Tsaka wala ka nang pakialam kung iba yung tingin sa'yo ng tao, kung nag-judge ka nila, ganyan. Pero pag kayo nagharap ng Diyos dun sa inner room na yon, okay kayo. Okay na yun lahat. Kahit hindi okay lahat, basta okay kayo, okay na Doon yun. sa inner room. You're doing Okay. what you're supposed to do. And yung night namin sa Basilica, it was like we were in the inner room of the church. Mm. Na ang kaharap lang namin ay si Lord. At sinasabi lang sa amin na, basta tayong dalawa ha, si Lord at ako, okay tayo. Mm. Sa akin nanggagaling yung sinasabi mo sa mundo. Mm. Yun ang mahalaga. Kaya, yun nga, parang to cap it off, parang I came to that Jubilee thinking that we're gonna learn about how to better influence others. Mhm. But in the end, what we learned was how to be influenced by God. And yun lang yung task namin. Parang sinasabi sa amin na, yun lang yung task nyo as digital missionaries. Hindi yung kung ano yung gagawin nyo sa labas, but to make sure that God is the one influencing your content. Mm. Yun na yun. Kung ano man yung magiging expression on outside, whether podcast, song number, magpa-zumba ka, basta it's all influenced by the God whom you are serving. So ganun. Ganun lang. Ayun. Thank you Okay Paz na ako. Albert for the rich sharing, tsaka with your meditation na rin doon sa mga nangyari doon sa event doon sa St. Peter. So parang nung nagkukwento si Paz Albert, parang naandun na rin ako, kaya na-imagine ko yung nakwento mo naman. eh. Siyempre. Alam mo naman tayo. So, ayun, maraming salamat Paz Albert. So, tapusin na natin yung Paz Chris interview. Hindi, biro lang. Magpasalamat ka muna Maraming sa salamat mga po. nakinig hanggang Opo. dulo. Maraming salamat po sa inyong patience, sa inyong perseverance sa pakikinig. Hindi, maganda kahit mahaba yung naging sharing natin is napaka-significant nung sharing ni Paz Albert kasi mapapaisip ka nga rin naman napakarami. Tapos yung mundo kasi ng digital communications ng social media is talagang masasabi natin na maingay at marami kang pwedeng ma-encounter, pero maganda yung reminder doon na do not lose your focus. Be the light, be the fire that you are. And at the same time, tayong mga Catholic na missionaries, content creators, wag tayong mawala doon sa ating focus na which is Christ. Siya Amen. talaga yung ating ipapahayag kasi talagang meron ding tendency, even sabihin natin the real temptation to just present ourselves. Mm-hmm. At kung yun man yung nape-present natin, malaking disservice din yon, lalo na sa inyo rin ng mga viewers tsaka listeners namin kasi the first and most essential content na pwede talaga namin maibigay is Christ.
So wag nating kalimutan na we are using these instruments, pero at the same time, we ourselves are also instruments. Like mga cellphones, cameras na ating ginagamit. So yun lang, Pads Albert. So next time, planuhin naman natin yung pagpunta nating sabay sa Italy. So last na lang bago natin tapusin to, kasi may nakita tayo nagbigay kay Pope Leo ng pizza. Ng Aurelius Pizza. So kami rin, balak namin ni Pads Albert, di ba? Tayo na pero hindi pizza yung bibigyan natin. Kailangan Nation's Pride. Dapat Nation's Pride, lechon yung dadalhin natin. So pag may nabalitaan po kayo na hinuli ng Swiss Guard na 2 pare, kami na po ni Pads Albert yun. So inisip ko, paano natin iaangat yung lechon o iaabot kay Pope Leo habang nandun siya sa Pope Mobile. Gulat mo, yung ibang nag-jubilee doon, magulat sila, may nakita silang lechon, may karton-karton pa. Baka akala nila kung ano yung dala natin, ano? Bit-bit ang 2 pare sa balikat nila. Makukulong tayo sa Vatican pa. Pagkamalan tayo, pili ko marirevoke yung priesthood. Grabe, hindi visa, priesthood ka agad. Hindi, pero makikita naman nila ang laman ay lechon. Crispy pa yun, partida. So, matutuwa sila doon. Siguro kay Cardinal Tagle na lang natin iabot ba para safe pa tayo kaysa kay Pope Leo. Sa Colegio Filipino na natin dalhin. Doon na lang natin dalhin yung lechon. Pero nakakatawa yun. No? Siguro na lang, sapin-sapin, gano'n. Yung madaling iabot. Grabe naman. Grabe naman sa lechon. Mabigat din yung sapin-sapin, ha? Parang may excess baggage tayo sa sapin-sapin. Grabe, ibang klase ka pa. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig. And again, if you want to support the podcast, the most welcome support you can give is by supporting our producer, St. Paul's. So we are present in our physical branches nationwide and also online on TikTok and Instagram. Lahat po ng paraan ng pagtangkilik niyo sa St. Paul's ay tumutulong sa aming misyon. So tandaan niyo po yun palagi sana na ang St. Paul's ay sumusuporta sa misyon ng Society of St. Paul. Hindi po yan nagpapayaman ng negosyante o anuman. Pero tumutulong yan sa misyon ng simbahan. At dahil na pag-usapan natin yung digital missions, which we are part of it. May Jubilee man o wala, may podcast man o wala, the Society of St. Paul is at the heart, and we should even say at the forefront of that mission of evangelization online. Amen. So, sana supportahan niyo po kami through that, or you can also reach out to us if you wanna, kasi diba may mga nag-offer natin ng tulong sa ibang paraan, mag-volunteer ng time. Yes. We welcome all of that. So thank you very much. Maraming salamat. We also have donation channels for St. Paul Seminary that we will post on the caption para po makapag-donate po kayo. Pero liban doon, maraming salamat po sa inyong mga prayers, sa inyong pag-follow at pag-share ng programa. So muli po ako si Pads Albert. Ako naman po si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And may God bless us all.